Aquarius, naranasan mo na ba ang biglang lamig, isang panaginip na sobrang totoo, o isang palatandaan na paulit-ulit hanggang hindi mo na kayang baliwalain? Hindi ito aksidente. Ang mundo ng espiritu ay tumatawag sa iyo, at isang makapangyarihang mensahe ang papalapit na. Ang mensaheng ito ay may dalang biyaya, gabay, at isang lihim na maaaring baguhin ang direksyon ng iyong buhay magpakailanman. Marami ang hindi pinapansin ang mga palatandaang ito at nawawala ang kanilang kapalaran, pero hindi mo kailangang mangyari iyon. Kung handa ka nang buksan ang inihanda ng universo, manatili ka rito, dahil maaaring ito ang maging turning point ng iyong kwento. Aquarius, ang iyong kaluluwa ay palaging naiiba, sensitibo sa mga hindi nakikita, konektado sa mga enerhiyang hindi maipaliwanag ng iba. Mapapansin mo ang mga palatandaang hindi pinapansin ng karamihan, isang biglang bulong sa hangin, kandilang kumikislap kahit walang gumalaw, o mga numerong paulit-ulit hanggang maramdaman ng iyong puso ang pagkabalisa. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga mensahe ng espiritu, maingat na inilagay sa iyong landas. Sa loob ng maraming henerasyon, naniwala ang ating mga ninuno na ang mga espiritu at gabay ay naglalakad sa tabi natin, nagdadala ng mga babala, biyaya, at pag-asa sa pamamagitan ng mga panaginip at banayad na palatandaan. Ngayon, ang universo ay naghahanda ng isang pambihirang bagay para sa iyo. Kinukumpirma ng tarot na may isang mensaheng nakalaan lamang para sa Aquarius na handa nang umabot sa iyong kaluluwa. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakataon. Ito ay tungkol sa kapalaran, proteksyon, at pagbubukas ng pintuan patungo sa kasaganaan, kaliwanagan, at pag-ibig. Manatiling malapit dahil ang maririnig mo ay maaaring magbago ng paraan ng iyong pagtingin sa iyong buhay magpakailanman. Ang enerhiya na nakapaligid sa Aquarius. Aquarius, ang iyong tanda ay palaging ginagabayan ng isang makapangyarihang enerhiya, hindi lamang intelektual kundi malalim na espiritual. Pinamumunuan ka ng Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago, mga pagsabog ng kaalaman, at paggising. Kaya't madalas na biglang nagbabago ang takbo ng iyong buhay. Ngunit sa ngayon, kakaiba ang mga panginginig na nakapaligid sa iyo. Lumalapit ang mundo ng espiritu, ibinubulong ang mga mensaheng nakalaan upang ihanda at gabayan ka. Kapag ang universo ay nakatuon ang enerhiya nito sa Aquarius, hindi ito basta-basta. Ikaw ay isang tanda na pinili para sa pananaw, para makita ang higit pa sa ordinaryo. Napansin mo ba kung paanong ang ilang sandali ay tila sakto sa oras, isang kantang tumutugtog na may eksaktong mga salitang kailangan ng iyong puso, o isang estrangherong biglang nagsabi ng bagay na tila nakalaan para sa iyo? Ito ay mga senyales ng pagkakaayon, mga kumpirmasyong ang mundo ng espiritu ay malapit. Sa kulturang Pilipino, tinuturo sa atin na huwag kailanman baliwalain ang mga palatandaan. Isang biglang katok sa pintuan na wala namang tao sa labas, isang ibong lumilipad papasok sa iyong bahay, o isang panaginip na tila tunay na tunay, ito ay mga pinaniniwalaang mensahe mula sa espiritual na daigdig. At ikaw, Aquarius, ay mas sensitibo rito kaysa sa iba. Ang iyong intuition ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang maramdaman ang mga pagbabago sa enerhiya bago pa ito mangyari, kaya't ikaw ay nagiging tagatanggap ng banal na komunikasyon. Sa ngayon, ang iyong aura ay tila isang bukas na kanal. Ang enerhiya sa paligid mo ay magnetic, umaakit hindi lamang ng mga biyaya kundi pati ng malalalim na katotohanan na huhubog sa iyong paglalakbay. Kinukumpirma ito ng tarot. Ang mga card tulad ng The Star, ang mismong card na kumakatawan sa iyo, ay nagsasalita ng banal na paggabay at pagpapagaling. Ang The High Priestess ay nagbubunyag ng nakatagong karunungan, hinihikayat kang magtiwala sa iyong intuition. Kapag pinagsama, ipinapakita ng mga enerhiyang ito na may mensaheng nabubuo, isang mensaheng hindi lamang sasagot sa iyong mga tanong kundi magdadala rin ng kaliwanagan sa mga lugar na binabalot ng pagkalito. Aquarius, dapat mong maunawaan, ang dahilan kung bakit nakapaligid sa iyo ang enerhiyang ito ngayon ay dahil handa na ang iyong espiritu. Maaaring dumaan ka kamakailan sa mga pagsubok, sakit, o pagdududa, ngunit ang lahat ng iyon ay paghahanda lamang ng iyong kaluluwa para sa paggising na ito. Hindi sinasayang ng mga espiritu ang kanilang mga mensahe sa mga taong hindi kayang tanggapin ang mga ito. Kung ang mensaheng ito ay dumarating sa iyo, ibig sabihin, ikaw ay sapat na malakas, sapat na matalino, at handa na upang tanggapin ito. Higit pa ito sa pagkakataon. Ito ang pag-usbong ng iyong kapalaran, at ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ay patunay na ang universo ay pinili ang eksaktong panahong ito upang kausapin ang iyong espiritu. Ang mensahe ng espiritu ay nabunyag.
Aquarius, kapag nagpa siyang magpadala ng mensahe ang universo, hindi ito dumarating sa malinaw na salita, ito ay nakabalot sa mga palatandaan, simbolo, at enerhiya na mararamdaman lamang ng pusong bukas at handa. Kinumpirma ng tarot na ang ganitong mensahe ay nasa daan na patungo sa iyo. Hindi ito basta aksidente at lalong hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ay pagkakaayon ng kapalaran. Ano ba ang mensaheng ito ng espiritu? Sa pinakapuso nito, ito ay isang paalala ng iyong banal na landas. Isang katiyakan na sa kabila ng kalituhan, sa kabila ng mga sandaling pakiramdam mo'y walang nakakarinig o nakapapansin sa iyo, may mas dakilang plano na hinahabi para sa iyo. Nais ipabatid ng mundo ng espiritu na hindi ka naglalakad mag-isa. Bawat hamon na pinagdaanan mo, bawat gabing walang tulog na puno ng tanong, ay hindi kailanman nasayang, lahat iyon ay paghahanda ng iyong kaluluwa para sa sandaling ito ng kaliwanagan. Ipinapakita ito ng tarot sa pamamagitan ng makapangyarihang mga card. Ang The Star, na kumakatawan mismo sa Aquarius, ay kumikislap bilang ilaw ng pag-asa. Ipinahahayag nito na ang paggabay ay malapit na may pangakong paggaling at panibagong simula. Kasama nito, ang The Wheel of Fortune ay nagpapahiwatig ng biglaang pagbabago, isang pag-ikot ng tadhana na magdadala ng mga oportunidad at biyayang hindi mo inaasahan. At pagkatapos, naroon ang The Hermit na nananawagan na huminto ka muna, tumingin sa loob, dahil ang mga kasagutan na hinahanap mo ay hindi nasa labas, nasa iyong kaluluwa, naghihintay na gisingin ng mensaheng ito ng espiritu. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag nagpapadala ng mensahe ang mga espiritu, madalas itong dumarating sa mga anyong hindi maaaring baliwalain. Isang panaginip ng yumaong mahal sa buhay, isang paru-parong dumarapo sa iyo sa kakaibang sandali, o marinig ang iyong pangalan na binubulong kahit walang tao sa paligid, hindi ito basta aksidente. Ito'y mga kumpirmasyon na ang hindi nakikitang mundo ay umaabot sa atin. Para sa Aquarius, ang mga karanasang ito ay lalo pang titindi. Ang mensaheng matatanggap mo ay hindi malabo, ito ay magiging malinaw, makapangyarihan, at hindi mo malilimutan. Ngunit narito ang katotohanan, hindi lahat ay nakatatanggap ng ganitong mga mensahe. Tanging yaong mga pinili, yaong ang puso ay handa, ang kayang magdala ng ganitong revelasyon. Aquarius, ito ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ng mga espiritu. Sinubok ang iyong puso, inunat ang iyong pasensya, at tinanong ang iyong pananampalataya, ngunit kailanman ay hindi ka tuluyang sumuko. At dahil dito, nagpasya ang universo na ilagay sa iyong mga kamay ang isang katotohanang magbabago sa iyong paglalakbay magpakailanman. Ang mensaheng espiritual na ito ay darating bilang parehong kaaliwan at hamon. Kaaliwan, dahil ito'y magpapatibay sa hinala ng iyong puso, na ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at minamahal ng higit pa sa iyong nakikita. Hamon, dahil hihilingin ito na gumawa ka ng mga desisyong nakaayon sa iyong tunay na kapalaran. Hindi nag-aaksaya ng enerhiya ang mga espiritu sa walang laman na salita, kapag sila'y nagsasalita, ito ay dahil nais nilang may kumilos. Kaya, Aquarius, ihanda ang iyong sarili. Kinukumpirma ng tarot, isang mensahe ang papalapit na. Mararamdaman mo ito sa iyong mga panaginip, sa biglaang lamig, o sa tamang oras ng mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag mo itong baliwalain. Yakapin ito, dahil ito ang paraan ng universo para sabihin, handa ka na. At tandaan, hindi lamang ito tungkol sa ngayon. Ito ay tungkol sa iyong hinaharap, sa iyong kapalaran, at sa mga biyayang naghihintay kapag pinili mong makinig. Mga palatandaan at pagkakasabay-sabay. Aquarius, kapag nais ng mundo ng espiritu na abutin ka, hindi ito basta bubulong, palilibutan ka nito ng mga palatandaang napakalakas para hindi mo baliwalain. Ito ang mga synchronicities, maliliit na pangyayari na nagkakaugnay sa paraang napakaperpekto para masabing aksidente lamang. Maraming tao ang hindi ito pinapansin, ngunit ikaw, na may matalas na intuisyon at malalim na kaluluwa, ay kayang makita ang nakatagong mga pattern. Isa sa mga unang palatandaang maaari mong mapansin ay ang pag-uulit ng mga numero. Nakikita mo ba ang 11 oras 11 minuto, 3 oras 33 minuto, o 8:88 sa mga orasan, resibo, o kahit sa iyong mga panaginip? Sa paniniwalang Pilipino, ang mga numerong paulit-ulit ay hindi basta nagkataon, ito ay mga spirit codes. Mga paalala ito na umaayon ang universo sa iyong landas. Para sa Aquarius, ang mga numerong ito ay kumpirmasyon na malapit na ang mensahe, naghihintay lamang na mapansin mo. Isa pang palatandaan ay dumarating sa pamamagitan ng mga panaginip.
Bigyang pansin ang mga malinaw at matitingkad na panaginip na tila mas totoo pa kaysa karaniwan. Sa ating kultura, ang panaginip na nakikipag-usap ang isang mahal sa buhay na pumanaw na, ang daloy ng walang katapusang tubig, o ang paglalakad sa mga hindi pamilyar na lugar ay maaaring maging makapangyarihang mga mensahe. Hindi ito basta mga ordinaryong panaginip, ito ay mga tulay sa pagitan ng iyong mundo at ng espiritual na daigdig. Aquarius, lalo pang titindi ang iyong mga panaginip na may dalang mga pahiwatig ng mensaheng nakalaan para sa iyo. Minsan, ang mga palatandaan ay pisikal. Isang biglaang lamig na dumadaloy sa iyong likod, pagtindig ng balahibo kahit walang malinaw na dahilan, o pakiramdam na may nakatingin kahit nag-iisa ka, ito ay mga matitinding senyales. Sa pamahiing Pilipino, kapag ang katawan ay biglang tumutugon ng walang malinaw na dahilan, ito ay dahil may enerhiyang dumadaan. Maaari itong mula sa iyong mga ninuno, mga gabay espiritual, o mismong universo na nagpapaalala, makinig. May mahalagang paparating. Maaari mo ring mapansin na ang kalikasan mismo ang nakikipag-usap sa iyo. Isang paru-parong tatawid sa iyong landas sa kakaibang sandali, isang ibong babagsak sa iyong bintana at titingin, o kahit ang biglang pagkislap ng apoy ng kandila, lahat ng ito ay tradisyonal na palatandaan na may mensaheng nais iparating. Lagi nang itinuro ng ating mga ninuno, huwag kailanman baliwalain ang wika ng kalikasan, dahil madalas nitong dalhin ang mga mensaheng hindi kayang ihatid ng salita. At sa huli, Aquarius, lilitaw ang synchronicities sa pamamagitan ng tiyempo. Maaari kang makasalubong ng isang tao na eksaktong magsasabi ng salitang kailangan mong marinig o makatanggap ng balita sa mismong oras na naiisip mo ito. Ito ang paraan ng universo para habiin ang mga pangyayari upang malaman mong nasa tamang landas ka. Ang katotohanan ay ang mga palatandaang ito ay hindi random. Ito ay mga piraso ng palaisipan. Bawat isa ay gumagabay sa iyo papalapit sa mensahe ng espiritu na naghihintay. Aquarius, simple lamang ang iyong tungkulin, panatilihin bukas ang puso, pagkatiwalaan ang iyong intuisyon, at kapag lumitaw ang mga palatandaang ito, kilalanin mo sila. Dahil sa bawat palatandaang iyong pinapahalagahan, ang mensahe ay nagiging mas malinaw, mas malakas, at imposibleng hindi mo mapansin. Ang papel ng puso at espiritu. Aquarius, ang mga mensahe ng espiritu ay hindi lamang dumadaan sa mga palatandaan sa labas ng mundo, dumadaloy din ang mga ito sa iyong puso at kaluluwa. Maaaring ilagay ng universo ang mga numero, panaginip o pangyayari sa paligid mo, ngunit kung sarado ang iyong puso, hinding-hindi mo lubos na mauunawaan ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ngayon ng papel ng iyong espiritu. Sa kaibuturan mo, taglay mo ang isang kaloob, intuisyon. Mula pagkabata, marahil naramdaman mong iba ka, na kaya mong damhin ang nararamdaman ng iba nang hindi nila sinasabi, o mahulaan ang mangyayari bago pa ito dumating. Hindi ito aksidente, ito ay mga sulyap ng iyong espiritual na sensibilidad. Aquarius, ipinanganak ka na may pusong parang antena, sumasalo ng mga panginginig mula sa pisikal at hindi nakikitang mundo. At sa ngayon, ang pusong iyon ay nagliliwanag ng higit kaysa dati. Sa tradisyong Pilipino, ang puso ay higit pa sa isang laman, ito ang upuan ng kaluluwa. Itinuturo ng ating mga nakatatanda na kapag biglang bumigat ang dibdib, kapag dumadaloy ang luha ng walang dahilan, o kapag umaangat ang galak mula sa kawalan, hindi lamang ito basta emosyon. Ito ay mga galaw ng espiritu. Ang puso mo ang tulay na nagpapahintulot na maabot ng mga mensahe mula sa banal ang iyong isip na makatao. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na manatiling bukas ang emosyon. Minsan, kapag dumaan tayo sa sakit, pagkabigo, o pagtataksil, sinasarado natin ang ating mga sarili. Binabantayan natin ang ating puso, naniniwalang ito ay proteksyon. Ngunit sa paggawa nito, hinahadlangan din natin ang agos ng mga biyaya at mensaheng nais pumasok. Aquarius, ipinapaalala ng mga espiritu, huwag hayaang patigasin ng mga sugat ng nakaraan ang iyong puso. Sapagkat ang mensaheng darating ay nangangailangan hindi ng pader, kundi ng bukas na pintuan. Ipinapakita ito ng tarot sa pamamagitan ng The Lover's Card, hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagkakaisa ng puso at kaluluwa. Ipinapakita nito na kapag inihanay mo ang iyong mga damdamin sa iyong mas mataas na espiritu, dumadaloy ang gabay ng walang hadlang. Lumilitaw din ang Ace of Cups, sumisimbolo sa umaapaw na emosyon, isang banal na handog ng pag-ibig at nakagagaling na enerhiya. Sinasabi ng mga card na ang mensahe ng espiritu ay hindi lamang hihipo sa iyong isipan, tatama ito sa iyong puso, bubuksan ang mga damdaming matagal mo nang ibinaon.
Aquarius, ang papel mo ay hindi lamang maghintay sa mga palatandaan, kundi makinig sa iyong kalooban. Manalangin bago matulog, magnilay kapag hindi mapakali, mag-ilaw ng kandila kapag maulap ang iyong isipan. Ang maliliit na gawain ito ay hindi walang kabuluhang ritual, ito ay mga paanyaya sa mundo ng espiritu, mga hudyat na handa ka ng tumanggap. Tandaan, ang universo ay hindi lamang nagsasalita sa pamamagitan ng mga bituin at simbolo, kundi sa pamamagitan ng tahimik na bulong ng iyong sariling kaluluwa. Kung pagkakatiwalaan mo ang iyong puso, ang mensahe ay hindi magdudulot ng kalituhan. Ito ay magiging malinaw, makapangyarihan, at magbabago ng iyong buhay. Ang nakatagong hamon o babala. Aquarius, bawat mensahe ng espiritu ay may dalang liwanag, ngunit lagi rin itong may kasamang anino. Hindi kailanman nagbibigay ang universo ng mga biyaya nang hindi muna sinusubok kung handa ka bang tanggapin at panghawakan ang mga ito. Bago mo matanggap ang nakalaan para sa iyo, palaging may isang hamon, isang babala na dapat mong igalang. Ang unang hamon ay pagdududa. Kapag lumitaw ang mga palatandaan, kapag dumating ang mga panaginip, maaari mong tanungin ang sarili, iniisip ko lang ba ito? Totoo ba ito? Ang pagdududa ay kaaway ng koneksyon sa espiritu. Tandaan, hindi nakikipag-usap ang mundo ng espiritu sa paraan ng tao. Ang wika nito ay banayad, simboliko, at malalim na emosyonal. Kapag itinuring mong pagkakataon lang ang mga senyales, sinasara mo ang mismong pintuan na binubuksan para sa iyo. Aquarius, ang una mong tungkulin ay magtiwala. Magtiwala sa iyong intuition, sa mga synchronicities, at sa tibok ng iyong puso na hindi nagsisinungaling. Ang ikalawang hamon ay ang negatibong enerhiya mula sa iba. Sa paniniwalang Pilipino, laging may panganib ng inggit, selos na sumisira sa mga biyaya. Kapag naramdaman ng iba na tumataas ang iyong enerhiya, may ilan na susubukang hilahin ka pababa, iligaw ka, o kumbinsihin kang mali ang iyong tinatahak. Babala ng mensahe ng espiritu, ingatan mo ang iyong enerhiya. Huwag mong ipagsabi ang bawat panaginip o senyales sa mga taong hindi makaunawa. May mga biyayang dapat manatiling tahimik hanggang tuluyan itong magpakita. Ipinapakita rin ng tarot ang babalang ito. Ang The Devil card ay nagpapaalala ng mga tukso na nagbubuklod sa atin, takot, bisyo, at mga toksikong relasyon. Para sa Aquarius, maaaring ito ay ang pagkakapit sa mga lumang gawi, negatibong pattern, o relasyon na hindi na makabubuti sa iyo. Kapag hindi mo binitawan ang mga tanikala, hindi lubos na mabubuksan ng mensahe ng espiritu ang mga biyaya nito. Lumilitaw rin ang Seven of Swords, isang card ng lihim at panlilinlang, na nagbababala na mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay kaayon ng iyong kapalaran. Isa pang nakatagong hamon ay pasensya. Ang mga mensahe ng espiritu ay hindi laging nahahayag sa loob lamang ng isang araw. Minsan, unti-unti itong lumalabas, piraso kada piraso. Aquarius, nais ng iyong isipan ng agarang kasagutan, ngunit hinihingi ng universo ang paghihintay. Ang pagmamadali ay maaaring magdala ng maling interpretasyon. Paalala ng mga espiritu, ang tiyempo ay banal. Huwag mong unahan ang kapalaran. At sa huli, malinaw ang babala, huwag hayaang patahimikin ng takot ang iyong espiritu. Maraming tao ang nakatatanggap ng mga palatandaan, ngunit pinipiling baliwalain, dahil natatakot sila sa pagbabagong maaaring dumating. Ngunit Aquarius, iba ka. Ikaw ay nakatakdang bumangon mula sa takot, harapin ang hindi tiyak, at angkinin ang kapalarang naghihintay sa iyo. Tandaan ang katotohanan ito, ang mga hamon ay hindi kaparusahan. Ito'y paraan ng universo upang ihanda ka, linisin ang iyong landas, at tiyakin na kapag dumating ang biyaya, ikaw ay sapat na malakas upang pasanin ito. Ang biyaya sa likod ng mensahe. Aquarius, matapos ang bawat hamon ay laging may kasunod na biyaya, at ito ang bahaging nais ng mga espiritu na itanim mo ng malalim sa iyong puso. Ang mensaheng dumarating sa iyo ay hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-asa, kasaganaan, at banal na pagkakaayon. Lahat ng mga palatandaan, synchronicities, at pagsubok ay naghahanda sa iyo para sa gantimpalang magbabago ng iyong landas. Ang unang biyaya ay kaliwanagan. Sa mahabang panahon, maaaring nababalot ng mga tanong ang iyong puso, tungkol sa pag-ibig, sa layunin, o kung may kabuluhan ba ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Dumating ang mensahe ng espiritu bilang kasagutan, nililinis ang kalituhan at ipinapakita ang katotohanan. Makikita mo na kung bakit nangyari ang mga bagay sa ganitong paraan, kung bakit may mga taong umalis, at kung bakit may mga pintuang kinailangang magsara.
Ang kaliwanagang ito ay hindi magdadala ng lungkot, magdadala ito ng kapayapaan, ang uri ng kapayapaang muling magpapaluwag ng iyong paghinga. Ang ikalawang biyaya ay pagpapagaling. Kinukumpirma ito ng tarot sa pamamagitan ng The Star at the Ace of Cups, mga simbolo ng panibagong simula at emosyonal na muling pagsilang. Anumang sugat ang dala mo, maging mula sa mga nakaraang relasyon, pagtataksil o pagkalugi, may kasamang kaaliwan ang mensahe ng espiritu. Tinitiyak nito na ang kagalingan ay hindi lamang posible, ito ay nagsisimula na. Ang pagpapagaling na ito ang magpapalaya sa iyo mula sa bigat ng nakaraan at magbibigay ng lakas upang yakapin ang bago. Ang ikatlong biyaya ay kasaganaan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ginagabayan ka ng mga espiritu, binubuksan din nila ang mga pintuan ng oportunidad. Maaari itong dumating bilang hindi inaasahang tulong pinansyal, bagong landas sa trabaho, o isang pagkakakilala na magdadala ng kasaganaan. Maaaring mapansin mo muna ang maliliit na palatandaan, mga baryang biglang lumilitaw sa daraanan mo, bigla ang oportunidad, o alok ng tulong mula sa mga hindi inaasahang tao. Hindi ito basta mga regalong walang dahilan, ito ay mga palatandaan na inaayon ng universo ang iyong material na mundo sa iyong espiritual na paglago. At sa huli, ang pinakadakilang biyaya ay pag-ibig at koneksyon. Kumpirmado ng mensahe na hindi ka nag-iisa, maging ito man ay presensya ng mga ninuno, proteksyon ng iyong mga gabay espiritual, o pagdating ng isang tao na ang enerhiya ay kaayon ng iyong kaluluwa. Ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay papalapit na sa iyo. Maaari itong maging romantiko, ngunit maaari rin itong mga hulugan ng malalim na pagkakaibigan, muling pagbubuo ng ugnayang pampamilya, o pagkakatagpo sa iyong soul tribe. Ano man ang anyo, ipapaalala nito sa iyo na ikaw ay pinahahalagahan, sinusuportahan, at nakatakdang maranasan ang tunay na kagalakan. Aquarius, nais ng mga espiritu na maunawaan mo, ang mga biyayang darating ay hindi karaniwan. Ito'y gantimpala ng pasensya, ani ng pananampalataya, at patunay na laging dinadala ng kapalaran ang nakalaan para sa iyo. Ang kailangan mo lamang ay manatiling bukas, magtiwala sa proseso, at humakbang pasulong kapag dinala ka ng mga palatandaan. Aquarius, tinahak mo na ang landas ng mga palatandaan, synchronicities, mga hamon, at sa wakas ay ang pangako ng mga biyaya. Ngayon, habang isinasara natin ang mensaheng ito, tandaan, wala ni isa sa mga narinig mo ngayon ang aksidente. Pinili ka ng mundo ng espiritu, dinala ka rito, at ibinulong ang mga katotohanang handa ng pakinggan ng iyong puso. Ang daraanan mo ay hindi na puno ng pagdududa, ito'y puno ng kapalaran. Ang mga senyales na nakita mo, mga panaginip na gumising sa iyong kaluluwa, mga biglang lamig at bulong, lahat ng ito ay mga paalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Palaging nasa tabi mo ang universo, kahit sa iyong pinakamadilim na oras. At ngayon, kinukumpirma nito, handa na ang iyong espiritu para sa susunod na darating. Ngunit tandaan, hindi basta ibinibigay ang mga biyaya. Na-activate lamang ang mga ito kapag naniniwala tayo, kapag inaangkin natin ang mga ito sa pananampalataya. Kaya't makapangyarihan ang mga afirmasyon. Para itong mga susi, nagbubukas ng mga pintuang inilagay na ng mundo ng espiritu sa ating harapan. Kapag binigkas mo ang mga ito, hindi lang salita ang iyong ipinapahayag, ipinapakita mo ang iyong pag-ayon sa kapalaran. Kaya, Aquarius, bigkasin mo ang mga afirmasyong ito kasama ko ngayon. Sabihin ng malakas, o ibulong sa iyong puso, at hayaang dumaloy ang kanilang kapangyarihan sa iyo. Handa na akong tanggapin ang mensaheng nakalaan para sa aking espiritu. Pinagkakatiwalaan ko ang mga senyales, pinagkakatiwalaan ko ang aking puso, pinagkakatiwalaan ko ang aking kapalaran. Ang mga biyaya ay papalapit na sa akin, at tinatanggap ko sila ng may pasasalamat. Ako ay protektado, ginagabayan, at minamahal. Ang nakalaan para sa akin ay palaging makakahanap ng daan patungo sa akin. Ulitin ang mga afirmasyong ito araw-araw. Isulat sa iyong journal, banggitin kapag ikay nagigising o pagnilayan bago matulog. Habang lalo mong inaayon ang iyong enerhiya sa mga katotohanang ito, mas tumitibay ang iyong koneksyon sa mensahe ng espiritu. At huwag mong kalilimutan, ang iyong paglalakbay ay hindi lang tungkol sa paghihintay, ito ay tungkol sa paghahanda. Linisin ang iyong espasyo, magsindi ng kandila, manalangin ng may intensyon, at parangalan ang patnubay ng iyong mga ninuno. Ang mga munting gawaing ito ang magpapatibay sa iyong koneksyon, at lalo pang magbubukas ng daan upang tanggapin ang nakalaan para sa iyo. Aquarius, mumingiti sa iyo ang universo. Paparating na ang isang mensahe, at kasama nito ang mga biyayang huhubog sa iyong kapalaran.
Huwag magduda, huwag matakot, maniwala lamang. Sapagkat sa sandaling lubos kang magtiwala, makikita mong bumubukas ang mga pintuan, dumarating ang mga oportunidad, at dumadaloy ang pag-ibig sa iyong buhay sa paraang hindi mo pa naisip. Ito ang iyong oras. Ito ang iyong mensahe. Angkinin mo ito, isabuhay mo ito, at hayaang baguhin ka nito.